Habang para sa Blacklist International naman, Welcome ay naghahanap-hanap to pa Mobile rin. Legends. At eventually ba ay makakakuha ng puntos para dito sa game number 3? Matinding reset ang nangyari. And the Blacklist International, makikita mo din sa kanilang mga body language kanina na ready na silang lumaban, ready silang mag-reset at ready silang kumuha ng isa pang laro dito. Team Aurora naman, pinangahawakan nila yung momentum na nadala nila from games 1 and 2 eh. Hindi nila binibitawan. Nakita natin ang kanilang palag. But there can only be one na magtutungo para sa lower bracket finals kung saan nag-aantay ang FCAP. Pero para sa Blacklist, they need to take this game by force man yan. And for Aurora naman, matutuloy nga ba ang kanilang seamless, flawless victory para sa matchup na to. Renegade, on the other hand, hawakan na naman muli ang kanyang show. At nakita or ma-expect talaga natin yung ganyang klaseng mga pagpasok in and out niya. Sobrang likod talaga ni Renegade. At makikita mo talaga no, sa galaw ng hero niya na sobrang confident niya sa mga pag-ikot-ikot, pagpunta dun sa mga medyo risky na lugar. Diba? And yun yung maganda no, kapag meron kang roam na kagaya nito. Ngayon, MP the King, ang sinalubong niya dito, walang iba kundi si Renegade. Andun yung pokes din mula sa kanya. Kailangan mag-recall out dito ni Renegade at nag-aabang pa rin ang timing dito ang Blacklist. Saka na-acknowledge din kasi kanina ng Aurora yung kanilang infinite keys to victory, di ba? Na more on kay Renegade din when it comes to his comfort picks. Nakakuha siya hindi lang basta comfort oh. One of his signature heroes here for the final round na nga ba. Final match for Aurora na nga ba ito? Pero para sa Blacklist International, may puso pa rin naman, may pag-asa, ma-prolong, ma-extend ang matchup na ito. Pero para dito sa unang pagong, makikita pa rin naman natin yung magiging sagutang Haji and Yue, Aurora, pati na rin ang isang Jushin. Nakakagigil talaga yung mga lanterns ng isang Zushin eh, no? Para bang hindi mo nararamdaman yung damage, yes, lalo na sa early game. Pero yung idea kasi na ibabalibag ka ng ibabalibag, kasi normally kapag ka mga roam, normal na sapatos lang ang dala-dala, hindi ka agad bumubuo, di ba? So medyo mabagal yung movement speed. And yun yung ginalamang talaga ng isang Zushin dito. Tapos remember, wala na rin mana yan, ha? Kaya kapag pang clear wave lang ang pag-uusapan, pwede niyang gamitin yan. Magkakaroon lang ng mana cost yan kapag tumama sa hero. Sa hero, no? And eventually, nakikita rin natin kung paano lang na ma-maximize. Even though sa hero tumatama, kita mo, sobrang ganda na pa rin ng kanilang pagiging play dito. Okay, napasipan na si Renegade doon. At yung blade naman mula kay Demon Kite. Ngayon, nagkakagulo na ang Blacklist at Team Aurora. Edward, ay nakuha na ng May first isa blood. pa. Ngayon, pagkakataon ng Team Aurora na makakuha pa ng isa. MP the King ay umatras na. Ngayon, balik sila doon sa objektiba na gusto nila, which is yung pagong. Okay, nakikita natin kung paano nagka-capitalize ang Aurora sa ganung klase ng mga play. And after that, disengage. Ang bilis lang ng nagiging in and out nila. Hindi lang si Renegade ang tututukan natin when it comes to the discipline. But the overall na pagpasara, sambat, pinigilan din nila yung sarili. Parang if ako yun lalalim pa ako. Pero buti lang hindi ako yung naglalaro. Yun nga buti na lang talaga. Buti na lang nagkakas ka ngayon. Oo. Kundi lumalim ka na, no? Oo, baka eventually nagkaroon ng trade. Pero for Aurora, mas gusto nila sila yung lamang. And eto na naman si Renegade sa mga silip-silip, pasulyap-sulyap na ganyan. Kung ako rin naman yung Blacklist, you need an answer. Pero hindi lahat kay Renegade ibibigay yung answer na yan. You also have to answer back dito sa mga pwedeng gawin nila Yue, eventually nila Edward. Lahat rin May pangina, nagamit mula dito kay Haji at na-secure nila yung kill na yon. Medyo natigilan doon si Renegade kasi hindi na niya dinuloy yung kanyang Way of the Dragon. At si Doming at si Ohim nagkakaharapan na naman, ha? Grabe yung 1v1 ng dalawang gold laners natin. Is the next standard and the Filipino sniper here. Pero bago nga nakita natin yung matchup na yun, eventually nakita natin na na-punish si Renegade. So kahit papano, nandun pa rin naman yung calculated na risk na tinetake ng Blacklist International onto taking him down. Magpapunish sila na magpapunish yung mga mag-overextend. Most especially may Aurora, afford nila. They have the luxury to do so. Pero ngayon sa may bandang baba, gusto nilang pigilan yung freedom na possible para dito kay Oheb mapigilan. Yun nga Tsaka available na rin yung corrosion site niya, no? So unti-unting nakakapondo ang isang Moscow. Remember, nakakatakot kalaban ng Moscow pagdating sa late game. Kasi wala nang sinisino, wala nang sinasanto yan. Lalo na ako masasabi ko na medyo assassin killer din to Oo. Yung isang Moscow di ba? Lalo yung mga
eskinitang ganyan, gusto niyan. Pagkatabi ka gusto ng niya mga yan pader, di ba? At ngayon, sa may bandang gilid naman, ay namumong tensyon. Pero hindi pa rin naman mag-all in, wala pa rin papasok. Even for Perks here, ang nagiging problema kasi for Ate Grill, you want that element of surprise. Kaso paano ka manunurpresa kung laging meron nakatutok na spotlight, may laging umiilaw sa inyo. Pero ngayon, lights up here for Aurora. Umaabante. Diyan na naman si Rene J. O pasilip-silip lang, nag-aabang ng kanyang masisipa. Ngayon, parang nagpalit na ata ng lane dito ang ating mga gold laners. Nasa baba pa rin itong si Doming habang umakyat na itong si Ohib. Pero nasa itaas din ata si Demon Kite. Ay, Parang may inaabangan! nangyayari nga dito. Nandun yung 4 blades. At nakakuha ng kill si Demon Kite. We predicted na daw pupunta na nga lang din si Ohe, pero di si may bandang gitna. Implosion play! Kung nagkahulihan, medyo napalalim na rin doon si Rene J. Ngayon binibit-bit pa rin dito ni Yue. Lord J may umaatras. Pinagdadabog-dabugan dito ni Edward. Frigid Glacier nagamit din. Pero nandun Pinalik! yung Crimson Beacon. Magpapalik ito si Lord JM. Ngayon babalik din si Edward. Lumaban na pero namatay din siya. At yun yung mga Jabombins. Pinakingin mamamatay. Flicker in mula dito kay Doming. Kaya lang tatlo sasalubog sa kanya dito at mamamatay din siya sa kamay ng Blacklist International. Grabe yung naging trade-off natin doon. Yun yung literal na palitan. Kahit saan ka lumingon, Flickers Grabe. exhausted, Ultimates exhausted. Pero para sa ngayon, yung turtle pa rin pala, hindi pa na-take down. Sinisimulan at mukhang plano tapusin to nila Demon Kite. Habang si Perks naman ngayon, ang medyo napupuruhan. Pwede itong i-go nila Demon Kite, pero mababalibag pa. Grabe. Nakakainis talaga yung yung mga lanterns Lantern. dito ni Yue. And ang mahirap kasi diyan nakakapuno pa ng butterfly yun, yung passive niya, di ba? Yeah. So kapag napupuno, mas mabilis yung cooldown, yung regeneration ng mana mo. Kung tumigil ka man saglit, pahinga ka lang, babalik ka agad uli yung mana mo. Tsaka bukod pa doon, may extra survivability, sustainability after the Crimson Beacon na napapansin din natin na ma-maximize nila all throughout the round. Oo. And if ever man, pagdating sa mga team fights, nakikita natin kung paano sa posisyon, pero ito hindi ito team fight! Yun na nga yung implosion play, episode play. May natirang buhay na maliit dito si Demon Kite. Pero mamamatay si Rene J. Ikatlong beses na niyang mapapatumba na mula dito sa mga agents. Si Oheb din, pinipilit humabol doon sa lead na nakuha dito ni Doming. Balik muna siya doon sa may top lane. Ngayon, nakikita natin yung dedication na commitment ng Blacklist International to taking down Rene Jane, even si Demon Kite, di ba? Nag-all in na sila. And eventually, sabi ko nga parang di naman yata dapat team fight yun, pero mas pinag-igi nila. Ngayon dito yung Aurora eh. And nakikita rin pa rin naman natin, nabigyan man ng ilang beses si Rene J, but for this round, nararamdaman din naman natin na more on si Yue ngayon na magbibigay, magpa-punish. Zone nila ang mga members ng agents. Napapalayo na si Perks dito. Napakatapang ni Yui. Grabe naman. Tapak ng Cyclone Eye. Ngayon si Doming. Anisig yung unang Lord ng laban na ito. At doon yung Crimson Beacon. Hindi tumama. Inspired Destruction. Pero sabi ni Lord JM, go kaya natin. Kaya lang ang problema ay umatras Sa top na rin. lane. Ang Blacklist International. Pero Ay, si nabutan! Oheb, may kita ni Demon Kite. Nandun yung si Bat. Kailangan umatras si Oheb dito. Pero wala na siyang kaatrasan. Dahil si Demon Kite, Pinorblades pa. Hanggang dyan ka na lang muna, Oheb. Ang sigaw dito ni Demon Kite, mapapangiti na naman dito. Smiling Demon, active po naman. Burrito, bandang jungle. Hoy, naku, pumasok na rin dito ang Team Aurora. Edward ay nauna na. And Sa top lane ulit. gusto ko lang sabihin dito, may mga ginagawa na namang 4 blades dito. Si Demon Kite, pero nahuli din na para sa kamay ng Blacklist International. Pero maraming na-expand na ultimates para sa kanilang kupunan. Ngayon, basag muli ang nagiging call dito ng Aurora. Rene J, meron pa siyang sipa dito. Wala man siyang flicker. Pero nandun yung shoot po ang Jet Kondo para mailagay niya sa tamang posisyon yung kanyang sarili. Edward, pumasok na rin. Nandun yung ultimate mula dito kay Lord JM. Ngayon, pumasok na yung pinakinakuha ng isa. Perks ay maatras din. Andito na yung bawi ng Blacklist International. Basag Sa corner! sabi ni Doming, trabaho lang talaga. Magiging goal ko dito. Si Yue, binababaran lang ng mga lanterns. Doming is in! At nakakuha na nga siya ng isang kill. Grabe naman yung prolonged team fight na yon. Sa dinami-dami ng mga pangyayari. Kamuntigan na si Yue, kamuntigan na si Doming, pero bumalik pa bago umatras. Bumangbang pa ng isa eh. At ngayon, para sa Blacklist International, mabubutasan sila ng base, pero mapapunish naman nila sa Demon. Ma-maximize kasi nga, by the moment na maglatag sila ng kanilang mga ultimates, even Perks, is nawawala yung isa sa damage leader nila si Oheb. Yung ginagawa lagi Demon kahit na sobrang laking bagay, pero ito yung malaking overall team fight. Ngayon, atras sila dito. Binitbit
si MP the King. Naku po, yung main jungler nila ay nakuha na nga rin. Ininiksa nila ito si Lord JM. Pasok pa rin Si si Doming. Yue! Doming nakuha niya. Kailangan umatras sa mga Immersive Blacklist International at go pa rin ang nagiging call dito ng Team Aurora. Hihinga muna sa loob ng base ang mga agents. Ngayon, ay mamarcha yung Lord sa may bandang baba. Makakauwi pa rin naman sila Ohe, pero kompleto dito ang Aurora. Kakatok sa pinakagitnang basing tore dito ng Blacklist International. Rene J medyo mangangaray. Nandyan na naman ang pag-angat. Implosion Flame, Implosion. nakakahuli ng isa. Naku, nadala si Edward dito. Pero pasok si Demon Kaita. Nakakuha din ng kill dito ang Team Aurora. Ngayon naman, mabubuhay na si MP the King. Buhay na rin si Lord JM. Ready na ang agent para dumepensa. Pero ang ganda ng naging discarte dito ng Team Aurora. Pero hindi nila madedenay kasi mas mauna yata sila sa posisyon. Lahat na nila with the implosion. Ngayon pumasok na rin si Edward. Habang Crimson Vico naman ang isasagot dito ni Yue. Laban lang muna. Lord JM versus 3. Sa likod ng Demon punteriya ni Demon Kite. Andun na rin yung na-pump na immortality. Si Orb kailangan matras. Kaji makakuha ng kill. Yung mga minions kailangan nila yung clear. 4 na members pa mula sa Team Aurora ang buhay. Lalo na si Doming. Kaya niya mag-base lang dito. Kaya niyang ubusin lahat ng minions. At tuloy-tuloy ang pag-abante ng Team Aurora. Kailangan umatras sa Blacklist International. Pinaplash na dito ni Yue. At ito na yung next wave. Ito na yung pulutong ng mga minions. At narito na rin ang paghakbang ng Team Aurora sa next round.